pediatrician. Meron po siyang 2.7 million followers. Sige, mamigay muna tayo ng mga t-shirt. Baka hindi marinig. Sige. Sa likod din, sa likod. Dito sa likod, oh. Sige, mamigay muna ng t-shirt para mas marinig ninyo yung ano. Ayan. Okay na? Okay. Ang ating doktor na ipakikilala ay may 2.7 million followers. Alam mo, Doc Mata, mas maganda siguro kung kakantahan muna kita bago ka mag-speech para makuha mo yung atensyon ng lahat ng tao. Ayan, okay. Okay, pero bago yan, panoorin muna natin ito dahil talagang mahal na mahal ng susunod ng ating Tatay Digo, ang susunod nating doktor at pediatrician. Panoorin natin ito. Tapos may idagdag kami, kung sakali lang. Total makatulong ito. Taga Davao kasi ito. Sasali ko lang rin baka. Doktor ito. Pero ang balita ko, mga 8 na pasyente niya namatay na. Either mali yung medisina binigay niya o pinatay niya kasi ayaw bayan. Dr. Mata. Kung sino siya, ay napakarami po palang tinutulungan nitong tao. At napakasikat po nito sa abroad. Nagulat po ako sa mga pinupuntahan ko, mga pagpupulong ng mga OFW. Walang sinasabi sa akin kundi si Dr. Mata. Alam niyo po, ang pinakamaganda sa tao, hindi yung ikaw ang nagkukwento kung anong ginagawa mong mabuti. Alam niyo po kung sinong nagkwento sa akin, mga OFW na katulungan po yung mga pamilya nila. No? Tao mismo ang nagsasabing mabuting tao yan. Kaya mga mahal kong kapatbabayan, kailangan natin uli ng doktor sa Senado. Kaya huwag niyo pong kalimutan, Dr. Mata, Doc Marites. Vote number 42, Mata Doc Marites sa Senado. Ma-Ri-Tes is short for Mata Richard Tison. Music please! Hoy, lumapit ka. Pakiplay. I love you. Itong kantang to, iaalay ko kay Doc Marites Mata. Doc Mata! Come to Mama! Doc, this is for you. Doc Mata, lumapit ka. Kung gusto mo akong halikan. Okay, nagmamadali. Kunyari, nandito tayo.
Ipikit mo ang iyong mga mata. At pagising mo, gagawin mo lahat ng sasabihin ko. Pag sinabi kong Doc Mata, sasabihin mo, Giselle. Pag sinabi kong guwapo ka, sasabihin mo, maganda ako. Pag hinipo ko ang iyong mukha, hihipuin mo ang mukha ko. Now wake up! Doc Mata! Giselle! Doc, kagwapo ni mo, oy! Kagwapa ni Moy! Doc! Giselle! Kakiyot sa imong ilong! Kakit sa ibang ilong po! Doc Mata! Giselle! Ganda ko sa imong tutoy! Mga kaibigan, ito po si Doc Mata, isang tunay na maginoo, matalino, iboto sa Senado, mga kaibigan, Doc Marites Mata! Daghang salamat, Giselle! Woo! May gabi, butuan! Kailan na mo sa kuha? Higit sa may follower ni rin, taas ang kamot. Okay, sa mga waka nag-follow, ina mag-follow. Ano na ko yung Facebook page na 2.7 million followers. Dr. Richard and Erica Mata. Health o Chismis. Mao po gitawag nga Marites ang naguna na among mga followers. Kay nagsige raman ko o kanang himo o health, then mag-share ko balita kinsay nagbulag nga mga showbiz. Ningon ang akong followers, Dok, di ka lang man Dr. Doc Marites kung ay ka. So, gianggaan ako nga Doc Marites. Karon, ako mga followers, sige dayon og ba? Kung naiba kong balita, lutag dayon. Di ako dayon i-share. Mingon na po sila, paspasa ni mong balita do po. Kung mo sige share sa ko ako. Karon, sa naglingkod-lingkod ko, salamat kayo. I'll count your vote, ma'am. Nasi Pitron. Karon, niangong ko nga, ang ako ngalan, Mata, Richard, Tesoro, Marites. So gihimo mo na lang yun na ako na ning giangkon, Doc Marites. Karon, kaning Tesoro, si Senator Bongo, sa wag mo kabalo, is also a Tesoro. So, ang middle name ni Senator Bongo, Tesoro. Ako middle name, Tesoro pod. Kaya ako asyang pag-umangkon. Pero, kaedad ra. Di ba naman kayo anak no, nga pag-umangkon, pero murag ikagaw. Pero anak siya sa ako ang first cousin. Sabay minitubo ni Senator Bongo, sabay ang disiplina nga itudlo sa mga sa among mga lolo. Kaya diha man migikan sa printing press. Karon, nahimo kong close kay FPRRD, kay kung magsakit ang anak, kasi anak na kinamanghuran ni Tatay Digong. Si Kitty, ani pa ni kagamay si Kitty, manawag na si Senator Bong. Alas 10 sa gabi, asawan ka, nagkalintura si Kitty. Pwede ba ni mo atuon? Mubakon yun dayo ko eh. Kay mo atuon dito sa balay ni Tatay, dito sa greenhouse. Napot si Tatay Digong dito. I-check up na ko, luas na di ay. Ingon ni Tatay Digong, abit na kong dengue. Kay nailhan man ko nga dengue expert. I am the former consultant of two departments, Department of Health and the World Health Organization Philippines for dengue fever. That's why kung mag-search na ka dengue fever, magsigdili ni mo i-appeal akong pangalan, mugawas akong naong sa Google, mugawas akong naong sa Facebook. Kay daghan kay kung lecture na gitudlo aning dengue fever. So nasuod ko aning Tatay Digong, nasuod ko kay Senator Bongo. Pagkadaog ni Senator Bongo sa pagka-senador, nahimo kong konsultan.
So Tagalog ko kay naamade ay mga national, international dito. So naging consultant ako ni Senator Bongo sa kanyang iba't ibang mga proyekto. Malasakit centers, sa mga super health centers, specialty centers, PhilHealth issue, COVID issue, vaccine issue. Andun lang po ako sa likuran. Sometimes nakikita niyo ako doon sa Senate Hall kasi nagiging advisor din po ako dahil po ako ay isang doktor. Kaya believe na believe talaga ako kay Senator Bongo. Believe ba kayo kay Senator Bongo? Grabe talaga ang nagawa niya sa Malasakit Center. Correct ba? Ngayon, ang gusto ko mangyari, kaya ako tumatakbo, kasi ako po ay nasa private practitioner. Walang Malasakit Center sa private hospital. Correct ba? Meron lang sa public hospital. Correct ba? Ibig sabihin ba, pag na-admit kayo ng private hospital, mayayaman kayo? Hindi. Ibig sabihin nun, puno ang public hospital or may preferred kayo na doktor, kaya bahala ng private kasi yun ang gusto namin doktor. Correct? Ngayon, pag-uwi, ang laki ng babayaran. Pipila ngayon sa labas, uupo sa kay congressman, hihingi ng tulong. Sa public hospital, may Malasakit Center, ang office na sa loob. Ang private hospital, doon ka pa sa office sa labas. Kailangan meron ding Malasakit Center sa loob ng private hospital. Agree ba kayo? Dok, paano yan? Asan ang pera niyan? Saan kukunin ang pera niyan? Madaming pera ang Pilipinas nilalagay sa ayuda. Binibigyan ang mga taong walang sakit. Ngayon, kung nagkasakit na, wala nang pangbayad. Kasi naubos na yung inayuda isang gabi lang. Bayad ba kayo na wala na lang ayuda? Walang tatanggap ng ayuda. Pero kung ma-admit kayo sa public o private hospital, libre. Bayad? Bayad pa kayong mayang ayuda. Pero kung magpa-check up, libre. Bayad? Kaya yan ng ibang countries. Ang Brazil, sinabi ng kaibigan ko, third world country lang ang Brazil. Hindi din perfect ang Brazil. May corrupt ang Brazil. Pero ginawang priority ang healthcare system. Kaya kung ma-admit ka sa Brazil, libre. Third world country, same ng Pilipinas, libre ang healthcare system. Ibig sabihin, kung kaya ng Brazil, dahil hindi naman USA ang Brazil, kaya rin ang Pilipinas. Tama ba? Ang kulang natin dito is prioritization. Priority. Hindi priority ang healthcare dito sa Pilipinas. Priority ba ang healthcare kung kinuna ng 90 billion ang PhilHealth? Priority ba ang healthcare kung ginawang zero ang budget ngayong taon? Hindi priority. Kailangan priority ang health. Bakit? Kasi yan ang pinaka-importante sa lahat. Ang problema, wala tayong extra budget kung tayo ay ma-admit. Kung may pera tayo pambili ng pagkain, pangbayad ng kuryente, pangbayad ng tuition, pangbayad ng renta. Pero kung ma-admit, wala pang-importa. Agree? Kailangan isolve ng gobyerno yan. Kailangan hindi na tayo matakot magpa-check up, hindi tayo matakot magpa-admit. Kung ang tao safe sa health, kahit tayo ay mahirap lang, kahit pobre rata, pero kung libre ang check-up, libre ang admission, dato atong pamati. Correct? Because health is wealth. So diha ko mo sulod, diha din akong ilaban. Then number 2, autism. Kada akong gusto mabakan, daghan mga autistic na wala na check-up, walay therapy, tulungan natin yan. Ang dengue fever, madaming namamatay sa dengue fever. Alam ko ang solusyon, hindi lang po na-apply. Mga bakuna, kulang sa health center. Walang bakuna na tidak para sa mga mothers na sa ibang bansa. May libre na magtidak para hindi makapertusis sa mga bata. Kailangan natin yan gawa ng paraan. Pati K-12, kailangan natin i-improve. Hindi proud ang mga parents sa K-12 para sa mga tao pahirap ang K-12. Kailangan gawa ng paraan para ang tao makasabi, buti na lang may K-12 as of now, hindi pa yan nasasabi.
Tanggalin natin yung paulit-ulit na subjects. Bakit paulit-ulit na lang yung subjects? Paulit-ulit kasi income din ng school yun eh. Tanggalin na yun sa mga college na paulit-ulit. Focus na lang tayo sa mga subjects na importante. Correct ba? At galit din po ako sa online gambling. Talagang i-regulate yan dahil ang mga anak ninyo hindi nyo alam na online gambling na pala. Correct ba? Kailangan tulungan natin ang Duterte. Dahil ang Duterte po is our protest vote. Huwag kayong mamili sa kabila. Kasi pag namili kayo sa kabila, ibig sabihin, agree kayo sa kanila. Kailangan mag-Duterte kayo para maramdaman ng administrasyon na galit na tayo. Galit na tayo na kinuha si tatay. Galit na tayo na i-impeach si Sarah. Galit tayo, hindi pinaritize ang healthcare system. Kaya hirap na hirap tayo. Agree ba kayo? Kaya, bago ako matapos, pwede ba akong sumayaw? Pwede ba yung Elias? Pero mahihain ako eh. May Elias ba kayo dyan? Meron bang Elias dito na song? Parang wala. Ay, ulit. Okay, Elias! Sa Manila